Previously. Hello po, Brian. Mainimik tayo again. Bago tayo share out mo rin. Huwag lang. Lagi bigas. Bigas. Toothbrush. Ayan. Nandito ang bigas, oh. Pakalak ito, eh. Wala akong video sa Montenegro, guys. Yes. Okay, mag-alala, I will keep on improving, lalo na sa mga edits natin. Char! Guys, okay. So, we're now here sa isang restaurant. O, taray, nakakapag-smoothie kami. Cheers, kuya! Ayan, nagpapahinga lang kami. And hindi kami natuloy maglangoy. Kasi napakaraming tao. Napakainit. And, ayun, good luck sa iyong next invite sa mga friends mo. Ayun, magdagat kayo dyan. Okay, anyways, guys, as I mentioned a while ago sa ating first part, again, for the second time, kasama ko si Kuya JC para magkamustahan tayo. And I'm really looking forward ng ating next content, Kuya, ay maghahati muna tayo sa Gala. Magka-travel na tayo. Ayan na, sunod. So, okay. Since kakalive po lang din kanina, may mga nagre-request, mag-contact tayo ng mga trabaho ng mga warehouse worker. Ayan. So, kasama natin ngayon ang ating lingkod na si Kuya JC. Sa TikTok, ayan, yung mga madalas yung makita ng nagko-comment sa mga live ko, ayan po siya. Kamusta ka na, kuya? Yun, ayos naman. So far, so good. So far, so good. Okay. Ilang months ka na nga dito? 3. Diba? Ang unang interview po na kay kuya, guys, ay yung kanyang experience sa agency. Yes. So again, summary lang tayo under Premier Global. Yes. Human link po si kuya. Siya po ay nagwo-work. Actually, di ba, naging waiter ka dito? Bartender for one day. Tapos, balik sa warehouse. Binalik ako ng warehouse worker. Okay. So, magkakamustahan tayo sa loob ng 3 buwan, kuya. Sa inyong mga nanonood, kamusta ang trabaho ni kuya dito? Galing na Pilipinas. Ayan ko ang kamusta ang laga niya dito. Kung siya ba ay milyonaryo na. Uy! Kuya, ano na, kamusta ka? Kamusta ang trabaho mo? Kamusta ang pagiging Pinoy, ang OFW sa loob ng 3 buwan sa Dubrovnik, Croatia? Masaya. Sobrang saya. Sa trabaho, yun, may times na madali, may times na most of the time mahirap. Kasi syempre pag warehouse worker ka, nandito yung magbubuhat ka ng mga mabibigat. Pero syempre, kung may experience ka naman doon, kaya naman. Madali ang warehouse worker kasi nga once na matapos mo yung trabaho mo, parang maghihintay ka na lang ng ng time mo pag out. Yun. Kasi like sa amin, ang hawak kasi namin is club. So kami yung nag-handle ng deliveries ng mga alak, mga sodas, yan. Uy, tapos puro kalak buhat mo. Buhat. Tapos, yun, pagdating ng delivery, kuha ng may jack pallet, tapos pasok sa club, kakamadahin mo sa loob. Yun, minsan inventory ka, mabibilang ka kung ilan. Tapos, kasama na rin namin sa routine namin is yung magre-refill kami ng alak sa club. So, madali siya in terms ng kung doon ka mapupunta sa linya na gano'n. Pero yung iba kasing warehouse workers, like talagang nasa buong parang factory. Ayun. Madali lang siya kasi hindi unlike sa ibang bansa na pag sinabing warehouse is literal na warehouse talaga. Oo, literal na warehouse. Dito kasi parang pag nakita mo yung warehouse, mabubuhat, warehouse na pala to, ganun. So madali lang siya. Tsaka ang kinagandahan sa warehouse worker sa amin kasi, especially sa position ko sa company, fix ako ng pang-umaga, tapos fix din yung day off ko ng Sunday. Kasi walang delivery na Sunday. Yo, walang delivery ng Sunday. Okay, tama.
Kamusta kuya yung trato sa'yo ng mga lokal dito? Kamusta po sila pakipagtrabaho sa iyo? Napainom si kuya guys. Hindi, sa lokal wala akong masabi kasi ano eh, mababait naman sila. Mababait. Ang problema na lang, pag naka-encounter ka ng hindi talaga marunong mag-English. Yun, talagang language barrier lang. So, obligado talaga kami na mag-aral paunti-unti ng salita ng Croatian language. Usually, kung ano lang naman yung ginagawa mo, yun lang, kunyari, for example, magtatanong ka, nasaan yung ganito, paano pumunta ng ganito, yung mga, kung ano lang yung ginagawa mo, yun lang yung aaralin mo, kasi hindi mo naman kailangan aralin lahat eh. Kung ano lang yung mismong ginagawa mo sa daily routine mo, paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Kunyari, Nema, yung mga Nema Biche, yung Koliko, yun, mga ganun. Vino, mga ganyan, mga wines, diba? Ganun lang kasi. Pero, may times na pagka hindi kayo nagkakaintindihan, minsan, may misinterpret mo na parang, galit pa to. Pero yun lang yung nila, body language nila. Pero wag niyo pangungunahan kaysa kasi baka akalang ko tayo mga mahilig tayo mag-conclude agad na kapag hindi pa mo sa atin yung body language o tingin niyo mas binubulong, akala niyo agad is negative. Hindi lang talaga sila katulad ng ibang mga lahi na parang smooth yung mga sarcasm ba? Yes. Parang gano'n. So, wag yung yung dibdibin nyo. Wag yung pakialam. Ayan. So, ang next question ko kuya, doon sa loob ng 3 months, meron bang times na na-disappoint ka na pumunta ka ng Croatia? Disappointment? Like, for example, sa trabaho or in general? Sa part ko, wala akong naging disappointment. Ano pa nga ako eh, grateful pa ako eh. Ano pa ako na tawag dito, laking pasasalamat ko kasi napuntahan ko tong bansa na to, especially basta European country. Masaya na ako kasi goal ko yan since nung bata pa ako. Siguro nagkakaroon lang ako ng disappointment. Ito, hindi ko na i-mention kung sino or kung ano, pero bibigyan ko na lang kayo ng disclaimer lang guys ha. Sa mga pupunta, ito share ko lang based on may mga experience na ako na may narinig na rin sa mga papunta pa lang na kababayan natin na papunta Croatia. I-make sure nyo kagad na pagpunta nyo dito, kausapin nyo kagad yung employer nyo. About sa kontrata, kung kasama ba yung holiday sa babayaran sa inyo, overtime, yung Sunday, night differential, etc. Mga tips, yan. Tsaka yung food allowance, transport allowance. I-clarify nyo lahat yan kasi hindi yan tulad ng ibang bansa like sa Middle East na pagdating mo ng Middle East, aalalayan ka ng mudir mo, pupunta ka sa ganito, sa medical, etc. Dito hindi guys, pupunta ka, ikaw mag-isa, pupunta ka ng police, ikaw mag-isa, pupunta ka ng insurance, ikaw mag-isa, lahat mo lahat. Oo, kaya hindi mo sila parang hindi ka nila maibi-briefing. 'Yon. So kailangan kasi pagdating mo dito, eventually trabaho na 'yan. Ewan ko sa ibang company. Hindi lahat ha, hindi lahat. Pero sa amin kasi ganoon. Or most of na kakilala kong Pinoy, ganoon ang nangyayari. Dapat i-clarify nyo sa lahat ng lahat ng nasa kontrata nyo kung tama ba yung yung nakalagay doon, kung babayaran ba kayo, kung kasama ba to. Kasi meron na nagrereklamo about sa ganito, ganyan. Tapos which is yun, may mali naman talaga yung company kasi nga hindi na-clarify, walang briefing. Yun yung mali. Pero dapat parang wag kayo kagad magreklamo. Lagi nyo tatandaan, magtanong muna kayo kaysa magreklamo. Wag mag-decide agad-agad paggalit. Itanong nyo. Tapos
Pagka wala pa ring nangyayari, follow up lang kayo, basta wag kayo magreklamo. Kasi unang-una, ang pangit tignan sa Pilipino na gano'n. At kung may iba kayong kasamang ibang Pilipino, madadamay at madadamay. Yun. Tapos, kung pupunta man kayo dito at may mangyari man na hindi sang-ayon sa loob nyo o sa expectation nyo, huwag kayong panghihinaan ng loob. Baka sa bugso ng damdamin nyo, nabibigla kayo, bigla na lang, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, ayoko ng ganito. Parang ang ano kasi, yun agad yung solusyon natin eh. Parang ang pangit tignan. Kasi, unang-una, hindi naman dito, pumunta tayo dito, ang hirap, tapos biglang eventually magsasawa ka dahil diba, galit ka lang, diba, na-disappoint ka lang, hindi lang sumang-ayon sa'yo yung gusto mo, diba? Huwag ganon. Kaya nga payo ko sa inyo, kung pupunta kayo dito, tatagan nyo yung loob nyo. Buo dapat loob. Expect the worst. Yun, huwag kayo mag-expect na magaganda agad yung buhay nyo. Tsaka guys naman, wala tayo sa Pilipinas para gawin yung decision na gusto natin is masusunod. Yes. Tapos, bear in mind na meron tayong pinirmahang kontrata. At saka guys, lahat ay madadaan sa maayos na usapan. And yung share ko lang din is yung mga kumuha ng loan sa Pilipinas. Yung mga kumuha ng loan dyan sa Ano loan kuya sa pang placement fee? Oo, yung mga pang placement fee, yung mga sa lending company. Unang-una i-budget nyo yung pera nyo dito. Budgetin nyo yung pera nyo, yung pampapadala nyo sa Pilipinas, pampabayad nyo sa lending. Kasi unang-una tayo mga Pinoy parang impulsive buyer. Yes, di ba? Oy, Croatia, o Europe, bili ng ganito, imported, ganyan. May na-encounter ka naman ganon? Meron ka na-encounter? Dahil ganon. Okay. Tapos bigla na lang, oy, nakalimutan ko magbayad ng ganito, na yung sa loan ko, ganyan. Ngayon, mangungutang ka sa kasama mo. So, parang, hindi mo alam, yung kasama mo may mga rin yan, may gastusin din yan. So, dapat, we know our priority. Know your priorities. And budgetin yun lang ng budgetin. Diba? Kunyari, ang sweldo mo is... o kung kaya naman ng isang bagsakan, isang buwan na sweldo, o ibayad nyo na. O the rest, o ipang waldas ninyo, ipang gala ninyo, ibili nyo ng gusto ninyo, diba? It's up to you, pero wag nyo kakalimutan guys yung inyong responsibilities na iniwan sa Pilipinas. Kasi yung pamilya po ninyo sa Pilipinas ang may stress dyan. Kasi wala naman sila dito. Tsaka yung kasi may mga yun nga, yun nga, pagka sumasagot ako sa mga live mo, may mga rin sa akin, may nagme-message din sa akin. Di mo? Kuya, ay guys, si Kuya Han, nag-digital creation na ulit siya dito. I-follow nyo siya sa TikTok. Nasa screen po ang kanyang profile sa TikTok. I-follow nyo siya. Kung gusto nyo mag-work bilang warehouse worker, si Kuya JC ang sagot. May mga nagtatanong, nag-i-inquire. Ako kasi hindi, yun nga, disclaimer guys, hindi ako part ng kahit anong agency. Minsan may mga katanungan kayo na hindi ko rin masasagot ng diba? Kasi wala akong knowledge about sa ganun. Kung gusto nyong magtanong, doon kayo kay expert. Hoy, hindi. May mga time lang na gano'n. May time lang talaga na gano'n. Pero thank you, Kuya. May nag-i-inquire sa akin yan. Tapos nung nag-post nga ako ng hiring ng Premier Global. Yan. Yun guys, Premier Global, mayroong face-to-face interview. Gagawin sila, mga employer ng Croatia. Pupunta ata sa Philippines. Or I think parang ang pupunta doon is Pinoy 385. Yung may-ari ng Pinoy 385, tapos mag-face-to-face interview. Nandun, nakikita nyo sa page ng Premier Global kung ano yung mga position na hiring nila. Yan, tapos September yon, start ng September. Kung gusto nyo mag-apply doon, kung ano yung mga linya nyo, pwede nyo applyan. Ang dami. Ang dami. Diba? Totoo ba kuya na talagang salang-sala yung mga kinukuha ng agency? Yung talagang tipong lulusot ka sa butas ng karayong para makuha? Depende. Kasi kung confident ka,
No matter... Ano ba yung mga ni-interview? Oh guys, ito na ha. Ano yung experience ko sa interview? No matter, kasi, ito, for example, mag face to face, kaharap mo yung Pinoy 385. No matter kung gaano siya kahirap, kung confident ka sa sarili mo, makakapasa ka. Makakapasa ka. Kasi, for example, yung nag-aroma ako, magti-trade test kayo doon, yung mag-scoop kayo. Ah, talaga? Oo, mag-scoop kayo ng gelato. Tapos kung paano ka, parang ano siya scenario, kung paano ka makitungo sa customer, ganun. Ganun yung ganun kayo. Magti-trade test kami kung paano yung proper scooping ng gelato. Tapos, for example, ito tips lang, bibigyan ko ng tips. Kasi paulit-ulit yan tatanungin kayo, for example sa gelato, yan, mapupunta kayo doon. Ang tips lang dyan, kung paano kayo, suggestive selling. For example, ayaw ni customer ng ganito, mag-suggest kayo ng iba. Or for example, may allergy lactose intolerant si customer. So mag-suggest kayo ng non-dairy products. Yun. Actually meron namang ice cream dito or gelato dito na vegan. Yun. So yun, i-suggest nyo yun. Kasi unang-una, do your research lagi. Sa papasukin yung trabaho, mag-research lang kayo and be confident. Ganun pala yung experience mo. Akala ko after interview. Hindi. Pag interview kasi, actually, kung interview lang, kung face-to-face interview, yun, talagang may ganun. Mahirap. Talagang kailangan, makapal ang mukha mo talaga. Oo, kailangan talagang ngiti ka talaga, confident ka. Kasi, ibebenta mo yung sarili mo Kailangan mabenta ka. Diba? Kasi kung tahimik ka, kung hindi ka mahiyain ka. Yun. Parang salang-salang Salang-salang. Pero yung iba naman kasi parang ang nangyayari kung kung hindi naman kayo ma-face to face interview, daraan naman kayo sa Zoom, yung mga ganyan. So lang kayo. Mas madali 'yon. Kasi may mga technique diyan kung paano kayo makapasok. Technique diyan. So kunyari laptop, o nandito yung resume mo. May kodigo ka, di ba? Ganun. Yung kodigo ka. Unlike kasi pag face to face, talagang kailangan mabenta ka. Yun. Isa sa face to face interview yun. Pagka store attendant, yun. Ganun ang ginagawa. Store attendant, merchandiser. Yan. Ganun yung ginagawa sa mga grocery. Kailangan marunong ka mag-suggest, suggestive selling. Kailangan ang lagi mong priority ang lagi mong isasagot sa employer pala. Yung puro positive. Kasi bibigyan ka ng senaryo na negative, dapat gawin mo siyang positive. Para positive yung outcome ng interview mo. Sa sala talaga yun. Sa sala. So be prepared sa mga Premier Global. Sa Premier Global na mag-a-apply. Yun, guys. Oh my God. Ako, baka daw pumasadya. Sana. Buti, good luck sa inyo guys. Yeah. Ang dami na nagko-comment May interview sila this September. Actually, yung pinsan ko nga, pinag-apply ko. Naman siya, driver. Pero Zagreb siya. Sabi ko insan, hopefully, sige, dito ka. Makapunta, and pagka nakapunta ka by next year, sige, dalawin kita sa good luck sa mga applicants po ng Premier Global. Medyo pala siya rin pala yung agency na yun. And congrats sa'yo kuya kasi naipasa mo. Dito ka, di ba? Napasa ko naman. Okay, so ayan na guys inyong interview, paano yung process ng interview. I hope kayo ay nagka-idea. So balik tayo kay kuya bilang isang expat dito. Ano kuya yung nilook forward mo pagdating or hindi mo na pala, ano yung plano pag-atapos ng summer dito? Anong plano ng agency sa inyo? After ng contract? Yun nga. Siguro after ng contract kasi parang depende kasi sa company kung i-absorb. Kung i-absorb ka. Sa ngayon kayo, wala pa kayo update? Wala pa kaming update. Okay. Yun. So, if ever naman na ganun yung mangyari, pabalikin kami ng Pilipinas,
or hindi kami ma-absorb, nasa sa amin na yun kung mag-resign kami doon sa company and then maghanap kami ng ibang company. So, magiging direct na kami. Hindi na kami under ng agency. So, yun. Mas malaki yung sweldo. Walang kaltas. Mas okay kasi kung direct. Pero, depende pa rin. Let's see. Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa masasagot yan kasi wala pa sa isip ko yung end of contract. I-enjoy mo muna. Na parang hindi ako ma-absorb. Kasi, ginagawa ko yung part ko, sinisipagan ko yung trabaho. Yeah. And sana, ma-absorb, makita yung potential. And pero wag ka mag-alala kuya, nandito kami. Thank you. Hindi kami iiwan dito. Nandito kami. Kung ano man mangyari, ahead of bago patapos ng season, kung may update man, I got you. Ha? Balitaan mo ako kung ano mangyayari. Malay mo, magkabahay tayo dalawa. Okay, ito kuya, bago tayo matapos, ikaw, ano yung nilook forward mo pa na gusto mo pang gawin sa Croatia na, yun nga, may mga ganong comments sa bansang to na mababa yung sahod dito, pero ikaw na tingin mo nag-enjoy ka naman so far. Ano pwede mong maipayo doon sa mga, again, ulit tayo, doon sa mga nagda-doubt, and ano pa yung mga nilook forward mo na gusto mo pang gawin? Yan, kung dito kasi sa Croatia, kung gusto mo ng mapayapa na buhay, dito ka. Kung hindi ka naman nag-e-expect na, actually lahat naman tayo mga Pilipino nag-e-expect na yumaman eh. Hindi naman masama rin. Diba, nasa ano mo naman yan eh, nasa diskarte mo kung paano ka aasenso. Kung hindi ka mapili sa trabaho, kunin mo lahat eh. Yung linya na, for example, ang linya kasi dito na malaki yung sweldo sa hotel and yun sa waiter. Kasi yung tip doon sa sila baba. Kung hindi mo linya, di ba? Try mo, subukan mo, di ba? Parang sinasayo naman yan eh. Ikaw ang gagawa ng ano mo dito, ng journey mo dito, ng buhay mo dito. Ngayon, ang payo ko lang sa mga nagsasabi na mahirap na bansa to, na mababa ang sweldo. Yes. Oo, totoo kayo. Totoo naman yun. Pero, di ba, huwag nyo naman, i-down yung mga nagtatrabaho dito. Kasi parang, yung mga ibang Pilipino na aspiring na magtrabaho ng Europe, and then magiging stepping stone to, parang masisira kagad yung loob, di ba? Hayaan nyo sila na mag-explore. Kung gusto nila dito mag-stay for good, it's good, much better. Diba? Kung gusto naman nila after ng contract nila, maglipat sila ng ibang Schengen country, it's up to them. Diba? Pero doon sa mga naninira, tama, parang wag nyo nang i-bash kasi panghihinaan ng loob yung mga Pilipino eh. Speaking of bash ko, speaking of bash, ano yung komento mo sa mga taong naglalang lang ng trabaho? Oy, speaking of yan, mga naglalang lang ng trabaho. Kupal ka ba? Hindi kasi, di ba parang hindi ka naman tao, di ba? Parang hindi ka naman dumaan sa pagkamababa. Di ba? Lahat tayo dumadaan dyan, tapos ikaw manglalang ka lang. Ano ba trabaho mo? Di ba? Milyonaryo ka na ba? Empleyado ka rin naman diba? Gagi man. Huwag ganun man. Parang kupal ka ba? Diba? Yun, sa mga basher, kilala kita. Kilala kita. Charis. Ano lang. Hinahayaan na natin mga basher. Hindi naman tayo asenso dyan. Bash lang. Mambash lang kayo kasi pag nambash kayo, sisikat sila. Normal mambash sa kapwa mo, pero wag nating ibabash yung trabaho ng tao. Wag na wag, kasi lahat ng mga yan ay marangal na trabaho. Kung mambabash ka, bashin mo yung tao mismo, diba? Pero yung trabaho, bumubuhay sa kanya, pamilya niya, diba? Para ka dahil mo pa Diyos diba? Kupal ka eh. Wag ganun, wag ganun, diba? Oo, parang namang mga others eh. I hope guys na nagkaroon kayo ng somehow na nakakuha kayo ng idea kay Kuya JC. And yung mga tips na naibigay niya, I hope na makatulong sa inyo.
Ayun, speaking of tips nga pala, meron din nagtatanong nga pala sa akin about sa part-time. Part-time. Yes, pwede kayo mag-part-time dito, but buntot mo, hila mo. Tama. Kasi sa final briefing naman sa agency, sasabihin naman dyan sa inyo na bawal lang mag-part-time talaga. Kasi meron naman nag-i-inspect talaga dito. So pag na-tsempoan ka, nag-part-time ka, na-part-time ka, and then hindi yun yung nakalagay sa ID mo. Good luck, Ingat fine. lang guys, ingat lang. May fine nyo, may multa yun. Hindi bawal, pero may pag-iingat pa rin dapat talaga tayo. Okay? So, Pili din ng part-time. Kung kunyari, gusto nyo naman, kung magpa-part-time ka, kung gusto mo naman na, na safe talaga, cleaner. Linis ka ng bahay or apartment. Yan. Pet sitting. Yes. Di ba? Yun ang mga safe. Pero yung, for example, ako, magpa-part-time ako sa open, for example, restaurant, mag-waiter ako. Pag na-tsempoan ka ng inspector kasi. Yes. Lalo na pag peak season. May inspector Yun din lang dito yung guys. tips. Diba? Mag part-time kayo, but do it at your own risk. Diba? Buntot mo, hila mo. Kasi pag pinag-fine ka, minsan hindi kayo sasagutin ng employer. Kayo ang magbabayad. Kunyari, pinasuka mo yung nagpasok sa'yo sa part-time. Minsan, ikaw ang magbabayad. Kaya kawawa ka. Kaya ingat-ingat guys ha. Okay. Ayan. Thank you kuya. Sobrang salamat. Ayan. Actually, nag-smoothie lang kaming dalawa. Ayan. Banding-banding. Catch up lang sa mga buhay-buhay. And off namin pareha. So, thank you so much kuya. Ayan. And again, banding soon. Yes, soon. Banding sa gala. Ay, don't forget to subscribe. Salamat. Like and follow. Share niyo na rin yung video para makatulong din sa mga ibang sa mga ibang kababayan. Alam niyo na kung saan kayo mag-follow: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Localist. Ayun guys, so nag-enjoy po kayo sa ating vlog for today, part 1 and part 2, and I hope nagkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga aspiring applicants po natin na mayroong interview this coming September under Premier Global. Best of luck guys, be confident and be prepared. Huwag kayo mag-alala. Alam ko, niniwala ko na kapag para talaga sa iyo, ibibigay yan ni Lord. So again guys, good luck sa inyong mga applications. See you here in Croatia and claim it. Makakapag-Croatia tayo lahat. Ciao! Anong magagawa?